tuluyan ng gigising kung ang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Dan sakitan. Alleluia, Alleluia. Ito na manunubos, luwalhati ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo isinilang para sa atin ang pag-ibig ng Diyos Amang tapat sa Kanyang mga pangako at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nagpapasaya ay sumainyong lahat. Mga kapatid, magandang gabi, lalong-lalo na sa inyo na nandito ngayon at yung ating mga kapatid na sumusubaybay ngayon live, online, streaming. Panghuling gabi na po ito at bukas ay Pasko na. Ngayon mga kapatid, tandaan natin kung kayo ay nagsimula mula pa sa unang gabi hanggang ngayon, talaga naman pong congratulations dahil talagang nagtagal kayo at hindi kayo nawalan ng gana na mag-attend, mag-antay, at siguro bihis man, lalabas, pupunta sa simbahan, or kung saan man, naway ang Panginoon talaga nagbibigay ng biyaya sa ating lahat upang naman makamtan natin ang ating mga pangarap sa buhay at lalong-lalo na yung mga bagay na ating pinagdadasal araw-araw. Sa gabi na ito, tenting tayong magdarasal at ipanalangin pa rin natin ang bawat intensyon, lalong-lalo na ang pandemya. Naway ang Panginoon magsabi, matapos na ito at magsimula na naman ulit tayo sa bagong buhay. Pagdasal natin yon, lalong-lalo na ang intensyon sa gabing ito, alang-alang kay Ginoong Mark at Ginang Sheila sa pagdiriwang ng kanilang pang-7 taong anibersaryo sa kasal. Naway gabayan sila ng banal na Espiritu Santo. Sama na rin natin ang kanilang inay na si Marilu Dublin sa pagdiriwang ng kanyang ika-62 na kaarawan. Naway manatili siyang malusog at magpatuloy sa kanyang pagsisilbi sa banal na simbahan. Bago natin sisimulan mga kapatid, ngayon din po ang huling araw ng ating nobinaryo, kaya po taimtim rin tayong magdarasal. Brothers and sisters, from the high sea, we have finally reached the port. From the promise, we have come to the reward. In fact, this holy day is a day of grace and hope. Let us enter into the spirit of the Christmas liturgy and prepare ourselves with joy to meet the Savior who comes. The 9th lamp is lighted to indicate vigilance in waiting. And let us pray. A light is about to shine for us on earth. Soon Jesus will come among us. Be awake,
the spouse will not delay. If you are ready, he will open to you, joyfully sing glory to the Lord. The Redeemer will be born for us. For the preparation, a procession enters bringing a basket of food for Mary and Joseph. Let us pray. Make us worthy, O Virgin of Nazareth, O most humble spouse, Virgin Joseph. May we be worthy to prepare some food for you, unknown travelers, going to Bethlehem for the census ordered by the Emperor Caesar Augustus. The food we are planning to prepare will be the true bread of angels, of which the manna was but a prefiguration. The living bread come from heaven, the Eucharistic communication. The food for the Lady, for Saint Joseph, is prepared with fasting, with a recitation of the spiritual communion, and of 9 Hail Marys and Glory Bees, for the 9 months of stay of Jesus in the most pure womb of Mary. We can recite this within the day. Our protector saints of today, the guardian angels of Mary, most holy, and the guardian angels of Saint Joseph, pray for us. And for our invocation, if to love you is to suffer, I wish to suffer in order to love you. Let us repeat. If to love you is to suffer, I wish to suffer in order to love you. Paghandaan natin ang pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran para sa ating kawalan ng tiwala sa mga pangako ng Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga sala at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon ang Diyos sa langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na luluglog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa waghati
Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwag sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Unang pagbasa. Si David ay panatag na nakatira sa kanyang bahay sa tulong ng Panginoon. Hindi siya ginambala ng Kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa toda lamang." Sumagot si Nathan, Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo. Ngunit ng gabing iyo'y, sinabi ng Panginoon kay Nathan, Ganito ang sabihin mo kay David. Ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa, upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo akong saan mang dako ng at lahat ng mong mga kaaway ay aking nilipon. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagawin para sa nila roon. Mula nang aalipin sa kanila tulad nung una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang iyong kaharian. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambayanan. Ang iyong kahari ay hindi magwawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon, na di mamaliw ang sa tuwi na aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatak ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan. Sintatak ang langit yaong kaharian. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Alleluia, Alleluia.
ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan. Halina kami panglawan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingat niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang mga banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, huling gabi na, baka mamimiss nyo itong ating banal na misa online gabi-gabi. Ngunit hindi na natin po ito dagdagan kasi siyam lang talaga na araw. At bukas, sa ganap na alas 9 ng gabi, ipapaalala ko sa inyong lahat ay ang misa ng Vigil Mass para sa Kapaskuhan ng pagsilang ng ating Panginoon. Naway susubaybay rin kayo sa atin dito lamang at kung saan man kayo lupalop sa daigdig, naway sumusubaybay kayo dahil bukas na po ating pagdiwang ang Pasko. Mga kapatid, sisimulan ko aking pagbabahagi sa isang kwento. Meron po isang politiko, no, hindi ako nagsasabi na kayo ito, kung sino mga politiko dyan, no, siya nawa, bato-bato sa langit, tamaan patay. May isang politiko na pumunta sa isang malayong barangay na kanyang kinasasakupan. No? Siya ay isang mayor, no? Mayor ng bayan. At doon nga, nagsabi siya at nagtatanong siya doon sa kapitan ng barangay, no, ano bang mga kailangan niya dito sa barangay? At doon naman sagot ng kapitan, 2 lang po, mayor, ang kailangan dito sa aming barangay. O ano yun? Sabi mo sa akin. Yabang pa niya. Sabi nung barangay captain, na una po, meron kaming hospital dito, kaso lang wala kaming doktor. Anong magagawa namin dito? Sabi rin ng mayor, bumunod siya ng cellphone niya at lumayo konti. Tawag siya. Tapos maya-maya, bumalik siya. Sabi niya doon sa kapitan, tapos na. Sinabihan ko doon yung pinuno ng aming health center doon sa
sa syudad natin, okay na, magpapadala siya bukas agad ng doktor. No? Huwag ka mag-alala. Yabang na politiko. Sabi niya, ngayon, ano ang pangalawa niyang problema dito sa barangay? Sabi niya, ano po, alam niyo po dito sa aming barangay, Mayor, problema po kami dito kasi wala pong signal sa cellphone. Matagal na po. Nakita niyo naman, mga kapatid, nanloloko pa ang politiko. Pangako ng pangako na wala naman pala at kasinungalingan lang naman pala. Taliwas po, mga kapatid, sa ating narinig sa araw na ito dahil matagal nang nangako ang ating Panginoon na balak niya tayong iligtas lahat ng sangkatauhan mula nung pagsaway ng una nating mga magulang sa Diyos. Sa buong kwento ng kaligtasan mula pa noon, ang buong bibig na ng mga propeta ay darating ang Mesiyas na siyang magliligtas ng Israel. Maging sa unang pagbasa, narinig natin ang balak ni Haring David na gawa ng bahay ang Panginoon, ngunit pinangako ng Panginoon na hindi lang bahay ang ibigay niya, kundi lupain, kapayapaan, at maging matatag ang bayan ng Diyos. Narinig din natin sa bibig mismo ni Zacarias na mula pa kay Abraham ay nangako na ang Panginoon. At sa pamamagitan ng pagsilang ni Juan Bautista, natupad na ang pangako ng Panginoon. Sabihin na natin, supporting actor lang yung si Juan. No? Support lang naman siya. Ngunit isang dahilan pa rin ito upang magdiwang si Zacarias. Naganap nawa sa pamamagitan nila isang malaking karangalan nito. Una sa lahat, anong pangako? Pangako na ililigtas sa mga kaaway. Pangalawa, pangako na kahabagan ang ating mga magulang. Ngunit bakit hindi tanggap ng mga Hudyo si Kristong manunubos? Bakit nga ba? Isang dahilan dahil hindi naligtas ni Kristo ang Israel sa mga kaaway. Sa halip, anong nangyari? Namatay si Kristo. Hindi nila maintindihan na ang kaaway na tinutukoy ni Jesus ay ang kasalanan na nagdadala sa atin tungo sa kamatayan. Hindi nila naintindihan na ang paghahari ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagkahabag, pagpapatawad, at pagbibigay ng pagkakataon na magbago. Hindi nila alam na ang templo na kung saan gustong manahan ng Panginoong mga puso. Hindi nila alam na ang paghahari ng Diyos ay ang pagpapakumbaba at hindi ang pagmamataas. Mga kapatid, taliwas man sa isip ng marami na ang manunubos ay isang mandirigma na lilipon sa mga kaaway ng Israel, nais nating tandaan na ang kaharian ng Diyos ay hindi katulad ng kaharian dito sa lupa. Ang pagkahabag at pagpapatawad ay hindi katangian ng isang makamundong hari. Dasal ko ibahin natin ang ating konsepto ng ating Diyos. Hindi siya tulad ng politiko na bawang pangako lamang dahil pinakita ng Diyos na ang kanyang pinadala ay ang kanya mismong bugtong na anak upang makamtan natin ang kapayapaan. Sa Paskong darating, naway maging mapayapa tayo una sa lahat. Hindi ibig sabihin na wala ng away, wala ng sakuna, wala ng pandemya, wala ng digmaan, kundi ang kapayapaan sa puso sa pagtanggap natin kay Kristong manunubos. Siya lang ang marunong tumupad sa pangako at wala ng iba. Yung iba nating alam na pangako ng pangako, huwag niyong pakinggan dahil sa bandang huli, hindi rin nila tutuparin ang kanilang pangako. Tandaan natin mga kapatid, Diyos lamang ang tapat sa kanyang pangako. Sa banal na misa na ito na ating itutuloy, ipanalangin natin na magkaroon tayo ng kapayapaan una sa lahat sa ating puso. At tulad ng Diyos, matuto tayong tumupad sana
sa ating mga pangako, maging sa ating kapwa, at lalong-lalo na sa mga pangakong binitawan natin sa harap ng Panginoon.